Alam niyo mga sangkay, grabe na po itong nangyayari ngayon sa ating mundo. Talagang yung mga palatandaan na nakasulat sa Biblia tungkol sa pagbabalik ni Jesus, sabay-sabay po na nagaganap. Ngayon kasi mga sangkay, halos sabay-sabay ng mga lindol sa maraming mga bansa ang tumama. At ang may pinakamatindi ay ang Venezuela at ito pong Japan. Pag-usapan po natin itong mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa, welcome po sa Sangkay Revelation, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan mga sangkay, yung mga nakaganapan sa ating mundo related po sa mga propesiya na nakasulat sa Biblia, na napakahalaga po na malaman po nating lahat. So ngayon, pag-uusapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So sa sandaling oras, mga sangkay, tingnan po natin itong nangyari ngayon na mga powerful earthquake, mga sangkay, sa iba't ibang mga bansa. Unahin po natin itong sa Japan. Ito po mga sangkay, sa Japan, makikita po ninyo yung malalang pagyanig. Yan, makikita po ninyo yung malalang pagyanig mga sangkay sa Japan. So grabe po yung paggalaw ng lupa. So ganyan po kalala mga sangkay doon sa Japan. Ngayon, maliban dyan, eto, doon naman po sa Venezuela, ang pinakamatinding tinamaan ngayon mga sangkay. May mga agam-agam na baka daw po yung mga pumanaw, aabot pa daw po sa 10,000 mahigit or lagpas pa po doon mga sangkay sa talaan nila, na iniisip nga po nila mga sangkay na yun po yung magiging bilang ng mga papanaw. Kasi hanggang ngayon, marami pong nawawala. Kasi ito mga sangkay, tingnan po ninyo. Ito po ang makikita po ninyo mga sangkay. Mga nagtumbahan po. O ayan mga sangkay, mga nagtumbahan po yan ng mga gusali. Isipin nyo to, tingnan po ninyo. Ganyan po kalala mga sangkay yung lindol. So ngayon, eto pa. Sa 24 hours, no? Halos sabay-sabay na tinamaan ito. California, ayan po mga sangkay. California, may 5.6. Sa Japan, merong 6.9 magnitude. Sa Papua New Guinea, 5.4 magnitude. At doon po sa Venezuela, dalawa. Magkaiba po ito mga sangkay. Magkahiwalay. May 7.5 at 7.2 magnitude. Ganyan po kalala. Halos sabay-sabay mga sangkay. So itong panahon po natin ngayon ay very alarming, no? Though, ang science naman mga sangkay, mayroon po talagang paliwanag dyan. Nung sasabihin nila kaya gumalaw yung lupa kasi ganito, ganito. But when we talk about the Word of God, kadalasan ang lindol ay palatandaan, at kung hindi naman palatandaan mga sangkay, kung hindi mga tanda, ito po ay pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang pagalawin ang lahat ng bagay sa mundo. Though yung mga scientists may paliwanag kung bakit nangyayari itong mga sangkay, hindi po natin maitatanggi ang sinabi ng Biblia na sa huling mga araw, magaganap nga po yung mga katulad po nito, mga sangkay na mga pangyayari. Itong video na ito na ipapakita ko sa inyo ay doon po sa Venezuela, na talaga nga namang ang tindi ng pagyanig. Tingnan nyo to sa isang mall. So grabe yung pagyanig mga sangkay. Ang lala. Imaginin mo kung ikaw yung nandyan mga sangkay, talaga nga namang matutroma ka siguro. Diba? Ganyan po kalala mga sangkay yung nangyari doon po sa Venezuela. Ngayon, ano nga ba sinasabi sa Bible tungkol dyan? Actually, marami po mga sangkay yung mga palatandaan na nabanggit sa Biblia. Diba? Pero,
Ang pinakamatinding palatandaan mga sangkay na hanggang ngayon ay nagpapatuloy ay ito pong mga lindol. Kasi hindi lamang po ito ngayon nangyayari. Matagal na pong panahon ito na nagaganap sa ating mundo. Di po ba? Matagal na pong panahon. At hanggang ngayon, nagpapatuloy ang paggalaw ng lupa, ang mga lindol, mga sangkay sa iba't ibang dako. Sa madaling sabi, simula po nang lumabas itong propesiya, mga sangkay, at naisulat sa Bible, continuous po na nagaganap, no? Ang propesiya na ito, na up to now, mga sangkay, nagpapatuloy. Kahit po yung mga digmaan, matagal na pong nangyayari yan, pero hanggang ngayon ay nagpapatuloy, no? Ganyan po katindi at nakakapangilabot ang nakasulat na propesiya sa Bible. Alam nyo, mga sangkay, sabi sa Bible, no? Sa book of Luke chapter 21 verse 11, magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom, mga salot at sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kamanghamanghang kababalagan buhat sa langit. Ang tanong, nangyayari ba yan ngayon o hindi? Nangyayari po yan. Sabay-sabay. At kasama po dito sa mga nabanggit, ang sinasabing magkakaroon ng malalakas na lindol. So talagang nangyayari na mga sangkay. Kaya tayo mga Kristiyano, anong kailangan natin gawin? Maging tapat po tayo sa ating Panginoon. Maging tapat po tayo sa paglilingkod o sa gawain ng ating Panginoon. Yun lamang po ang magagawa natin because we are living in the last days. No? Hindi na po natin kontrolado ngayon mga sangkay kung anong nangyayari sa ating mundo. Yung chaos, yung kaganapan ngayon sa ating mundo, masyado na pong magulo. What we need right now is preparation. No? What we must do right now is preparation sa rapture. Dahil ako naniniwala mga sangkay na malapit na po yung mangyari, yung rapture, yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, malapit na po yun mangyari. Kasi nakikita na po natin yung mga tanda. Itong nangyayari ngayon, akala po natin, porket may paliwanag ang science, na ganito yung nangyari sa mga lindol, wala na pong ibig sabihin nun. No, guys. May ibig sabihin po nito. Ang ibig sabihin lamang po nito, tunay ang kung anumang nakasulat sa banal na aklat. Kahit dapat lamang po tayo maghanda mga sangkay, hindi po natin alam kung ano mga susunod na mga trahedya na mangyayari. Pero ang kailangan po natin, maging tapat at maghanda po tayo sa kung anumang paparating. At ano po itong paparating? Ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Dahil naniniwala ako that we are living in the last days. And because we are living in the last days, dapat yung preparation po natin talagang mas matindi pa. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na isubscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.